Inimbestigahan ng isang urban explorer na si Alexandra ang isang abandonadong bahay na puno ng mga lumang gamit at larawan. Habang may kakaibang tunog sa loob ng gusali, isang kahina-hinalang sasakyan naman ang nakaparada sa labas, bandang 3:00 ng madaling araw. В 3 часа ночи я уже стояла под этой локацией практически, там буквально в 5 минутах ходьбы, чтобы оставить машину и сюда добраться пешком. А под этой локацией, прямо под ней стояла машина с фарами включенными. Gayunpaman, hindi siya pumasok sa gusali hanggat hindi nag-aalas 6 ng umaga. Sa paniniwalang wala ng tao sa loob ng oras na yun, ngunit nagkamali siya. Halos kasunod lang ng pagsisimula ng kanyang paggalugad ay nagsimula ng mangyari ang mga kakaibang bagay. Так это туда этот след идет. А я его не видела даже. Habang hinahanap niya ang basement at umakyat sa mga itaas na palapag, napansin ni Alexandra ang mga senyalis na may tao sa loob ng bahay, kabilang ang mga gumaganang kuryente, mga bukas na pinto, at mga nakakabagabag na ingay na nagbubula sa mga kalapit na silid. Блять. Ах, нихуя себе, вот оно, блядь. Чё? Ебать. Это, блядь, что за хуйня, блядь? Hindi nagtagal, nakita niya ang anino ng isang hindi kilalang lalaki na naglaho naman ng mabilis. Pagkatapos nun, lalo pang naging nakakatakot ang atmosphere sa loob ng bahay. Sa isa sa mga silid, natuklasan ni Alexandra ang mga nakasinding kandila at ang isang pentagram na nakaguhit sa sahig. Блядь. Ну нахуй хватит, блядь, уже, же ж может быть. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig niya ang isang nakakapangilabot na alulong na nagbubula sa mga malalim na bahagi ng gusali. Habang lumalapit ang explorer sa isang hagdanan patungo sa itaas na palapag, may isang pulang bagay ang biglang pumatak mula sa itaas. Sa sandaling iyon, naging malinaw na may ibang tao sa loob ng bahay. Bago pa man niya maunawaan ang nangyari, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa na patakbong patungo sa kanya. Dahil alam niyang walang ligtas na daan pabalik, tumakbo si Alexandra sa pinakamalapit na banyo at nilak ang pinto. Umakyat siya palabas sa bintana at tumakas mula sa gusali. Kahit mapanganib at pwedeng mahulog, nagawa niya makarating sa kanyang kotse at nilisan ang lugar. Kalaunan, inulat ni Alexandra ang insidente sa pulis. Gayunpaman, hanggang sa mga araw na ito ay hindi niya pa rin alam kung sino ang nasa loob ng bahay o kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Ang video na ito ay may pamagat na The Fortress Where Ghosts Scream. Ito ay na-upload sa YouTube channel na may pangalang Zombie Chess. Ang abandonadong makasaysayang kuta ay napapalibutan ng mga alamat ng mga multo at
at mga umano'y eksperimento ng mga Nazi na naganap daw sa malalim na bahagi ng ilalim ng lupa. Isang gabi, nagpa siya ang creator at ang kanyang mga kupunan na galugarin ang mga tunnel sa ilalim ng kuta. Habang bumababa sila sa mga daanan, sinalubong sila ng isang nakakabagabag na ambience ng lugar. Libo-libong paniki ang lumilipad sa itaas, puno ng mga lamat ang mga dingding at patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga kakaibang tunog mula sa kadiliman. Sa isang pagkakataon, nakatuklas ang grupo ng isang malalim na balon at nagpa siyang ibaba ang isang kamera gamit ang lubid upang makita kung ano ang nasa ilalim nito. Biglang may isang malakas na kalansing ng metal ang umalingaw-ngaw mula sa kung saan sa kadiliman. Куда назад, блядь, тупик, наверное. Терен, что ты смотришь? Еще мыши. Что это, блин? Херня. Блин, на самом деле, Походу, нам надо отсюда топать. Кому-то. Очень смешно. Я чуть колодец не улетел. давай отсюда. Вот это, блин. Вот это стрёмно. Нас со всех сторон окружают? Эта херня, это реально сыкотно. Napakalinaw ng tunog kaya tila may sadyang naghagis ng mabigat na bagay sa malapit. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga karagdagang ingay, nakahawig ng mga yabag ng isang hindi kilalang tao. Ilang minuto matapos ang mga kaganapang ito, nagre-record ang creator ng mensahe para sa kanyang mga manonood nang biglang may isang figura na hugis tao ang sandaling lumitaw sa kanyang likuran. Друзья, мы уже много что посмотрели. Здесь просто нереальное количество летучих мышей, но вы и сами это видели. Noong oras na yun, ang tatlo niyang kaibigan ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Kaya ibig sabihin ay hindi pwedeng maging miyembro ng kagrupo niya ang figurang iyon. Walang sino man sa mga explorer ang nakapansin sa figura habang nag-film. Nang maglaon na lamang habang sinusuri ang footage, napansin nila ang itim na figura na tahimik na naglalakad sa koridor bago naglaw sa kadiliman na tila ba ayaw nitong makita. Noong December 2017, ang kilalang Brazilian YouTuber na si Renan Garcia at ang kanyang kaibigan ay nagtungo upang galugarin ang isang abandonadong ospital na matatagpuan sa isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa paraan ng Brazil. Ang unang ilang minuto ng kanilang pagbisita ay naging tahimik naman. Gamit ang motor ay ginalugad nila ang gusali. Gayunpaman, hindi nagtagal ay narating nila ang mas makitid at mas liblib na bahagi ng ospital kung saan halos walang sapat na espasyo para iikot ang motor. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sila sa pagpasok nang biglang may isang hindi kilalang lalaki ang lumabas mula sa isa sa mga silid na pumilit sa kanila na huminto agad. Ô tio, que é isso, irmão? Ixi, não tem dinheiro não. Tem. Mas quantas horas você no hospital, mano? Ah, então tô fumando um cigarrinho aí, tio. Tem como não? Não tem, né? Só nós veio aqui pra conhecer. Ô louco, tio, dá um realzinho aí, tio. Você com esse botão aí, você não tem um real. Você tem algum dinheiro aí, Renato? Não tenho, não trouxe dinheiro não, mano. Ô louco, tio, dá um real aí, tio. Ixi, pior que não tem nada. Ah, então o bagulho é o seguinte. Não, ô, sai pra lá com esse negócio aí, não. Ô. Na covardia. Aí. Parece faca de cadeia? Você tava preso? Por que tá na covardia, mano? Você quer dinheiro, você pede. Se a gente não tem, você vai querer roubar a gente? Você tá mais com quem aqui? Bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon upang maunawaan ang nangyayari, naglabas ng kutsilyo ang estranghero at sinimulan silang pagbantaan. Habang itinutulak silang ibigay ang kanilang mga mahalagang bagay, mabilis na lumala ang sitwasyon at may potensyal na maging lubhang mapanganib. Mabuti na lang, si Renan ay naging alerto sa sitwasyon. Bumunot siya ng barila at bilang pagtatanggol sa sarili ay inutusan ng lalaki na kumalma at ibaba ang kutsilyo. Nang matanto na armado rin ang mga nakamotor, mabilis naman na nawalan ng kumpiyansa sa sarili ang umaatake sa kanila. Pagkatapos noon ay tinanong nila ang lalaki kung ano nga ba ang motibo at binalaan siya na
tatawag sila ng pulis. Sa huli ay humingi ng paumanhin ng estranghero at umalis sa gusali. Kalaunan ay inamin ng magkaibigan na nabigla sila sa engkwentro, ngunit labis din silang nagpapasalamat na natapos ito ng walang seryosong masamang nangyari. Noong September 10, 2019, ang travel YouTuber na si Bold and Bankrupt ay nag-upload ng isang video na nagpapakita ng pag-explore sa isang ghost town sa Kyrgyzstan. Pagkarating niya sa lokasyon, napansin ng vlogger ang mga maraming abandonadong gusali at mga senyales ng pagkasira na naiwan kasunod ng pagbagsak ng Soviet Union. Habang naglalakad, nagpasa siya na pasukin ng isang lumang industrial area kung saan ang mga kinakalawang na cranes at mga sira-sirang istruktura ay nakatayo at tuluyan ng abandonado. Now for an abandoned building exploration. Come on, let's do it. Whoa, blin! Я боюсь. Short. Oh, blin! Man, you scared me. There's a man taking a shit. No, I think I might get out of here. Okay, have a nice one. Здравствуй. Holy shit! I thought it was a monster. Sa kabutihang palad, ang partikular na kwentong ito ay natapos ng walang anumang masamang insidente dahil ang kanyang nakita ay tumatay lang pala. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang taon, ang video ay nananatiling isang paalala na kapag nagagalugad ng mga nakalimutang lugar, hindi mo kailanman malalaman kung ano ang maaaring naghihintay mula sa kadiliman.